Good morning. Ba't parang iba'y ayaw na magpasukan? Hindi na nga nagpangita kahapon eh. Ano? Self-study na lang. Self-study na lang yung material. Hindi naman nagpapasukan. Di ba may 40 kayo? Hindi nasa 40 plus kayo. Nasa na iba? Kung kailan lang gusto. Can you please check your notes? Where would I stop? Where would I stop? Most likely, ay nasa lang tayo magkikita. Ay laging walang kasi na nga lang, ay pawala-wala pa. Sinong nag-order sa akin? Nag-message naman po na. Pwede ka naman. Can somebody talk to me please? Can you please check your notes? Okay, so bahala na yung mga huling yan. Hindi maintindihan ang panag-uusapan. So, pero sa time topic na nilakdawan, prior to logic, dapat unang statistics. But before statistics, dapat mayroong module mathematics. So, babalikan ko muna yung module math, the one na ni-skip natin. Kasi every topic ng chapter, independent, sila sa isa't isa. So, walang kaso kung mauna yung logic, kung mauna yung statistics, yan, walang kaso yan. The more important thing is matakal siya. So, magandang umaga kahit ba't nakabad trip kahapon. No? Yang, sino ka nag-recommenda na maulan daw Batangas? PDRRM, no? Batangas, mali-mali naman ang kanilang mga Wala namang advisor ang pag-asa na maulan ng Batangas eh. Dali-dali naman agad yung PDRRM mo ng Batangas na recommendation yung walang ang maaraw kahapon ay wala. Tapos pauli-uli pa kayo ng pasaw. Halata tuloy na kayo napipilitan lang eh. Marami napipilitan lang pumasok. Siya. Gagayan ng gayaan. Tumigil na. Yung marami dyan na, yung bad habits ay mawawipe out. So yung material natin muna ngayon, dahil yung statistics naman kahit maiwan yun, may idea na tayo dun eh. Module math, mathematical system. So meron tayong module, module pa rin ito. That's about modulo. Topic natin sa mathematical system. So, ano ba ito palalaki? Wala yung pong palaki. Alam ko na. Naugad na naman ako. Nasaan yung ano? Bad. Bobo. Hindi ako yung nasa baba. So class, so another thing, pinapanalangin ko, hindi na ako nag-expect sa inyo. Pinapanalangin ko na wag bumagsak ang internet connection today. You can close your camera
if you wish, if you want, no? Kung kayo matutulog, magsawa kayo sa buhay niyo. Bahala na kayo. Choice na yan. No? So, yung mathematical system, meron tayong tinatawag na modular math. Yung modular math. Iba yung ang pinagagamitan nitong mathematical system, that is modular mathematics, ginagamit siya sa mga encryption, decryption ng mga text. Kung familiar kayo sa mga tinatawag nating mga cryptogram, cryptogram, yung mga dinidecrypt, mga symbols, tapos halimbawa ng mga example ay hieroglyphics, erratic, yung mga writings doon sa mga walls. So, ang tawag doon, decryption. Dinidecrypt. Pag binaligtad mo naman, yung itatago mo naman yung message, encryption. So, ginagamit siya, yung modular math, sa encryption and decryption ng certain text. Bakit nagagawa sila ng mga encryption? Okay. Para sa identification privacy at security purposes. Example, nung dati-dati, pag nagpapadala sila ng mensahe, pag nagpapadala ng messages, may possibility na ma-intercept. Diba? Ng kalaban. Noong panahon may mga gera-gera. Ang message na i-intercept. So, ang solution doon is that in case of na-intercept yung message, mahirapan silang i-decode. Excuse me. Mahirapan silang i-decode o i-decrypt. So, yung message, makuha man ng kalaban, hindi naman nila mababasa. Okay, naririnig. Yes po. Sige, nakaintindihan siya sabi ko. Yes po. So, kaya tayo nagkaroon ng mga secret codes for security purposes. Now, later on, na-develop yan at ginagamit at present day, ginagamit yung modular mathematics sa mga iba't ibang codes at identification tulad ng Universal Product Code. Ano ba itong Universal Product Code? Ito yung nasa mga produkto. Yung ni-scan. Ito. Pero dito, milk tea. Makikita niyo lahat ng produkto may ganito. Saan ba yun? Yeah, saan ba yun? Kita ko kanina eh. Ayun. Ito, pamilyar naman siguro kayo dyan, Nakikita niyan. Lahat ng produkto may ganyan. Ang tawag dyan, Universal Product Code. Pag sinabi natin universal, applicable din yan, hindi lang sa Pilipinas. Even outside the Philippines. Kaya lang, di ba yung salitang universal, parang exaggerated. Di ba sinabi universe? Hindi kasama yung taga-ibang lugar. Dapat yan, global product code na lang. Pang-earth lang yan eh. Anyways, so, ang mga produkto ay may tinatawag na Universal Product Code sa mga presyo. Yung ISBN. Ano yung ISBN? Are you familiar with ISBN? Ito ang halimbawa ng ISBN. Meron ako dito cookbook. Meron ako dito cookbook. Ito yung kanyang ISBN. May nababasa ng ISBN. Yan. ISBN. Parang international security, whatever.
Hindi ko natanda. Ito pa, saan pa ginagamit ang modulo mat? Para maintindihan natin. Meron kayo nito. Yan sa mga card. Yung mga halimbawa ng card. Ito. Tama kayo. Ito. Ano? Yan. Sama. Ay, credit card. Ari kasi ano yung ginagamit sa radio frequency identification. RFID. Ano ito? Sa RFID na meron siyang ito code na para lang naka-record lang na siya. Kung card naman hindi tayo dito. Ito. Yung number na yan. Ilan ba yan? 16. Ano? So yung mga yan ay bahagi ng teknolohiya na galing sa modular mathematics. Narinig ko, naintindihan. So later on, at the end of, prior to ending ng ating topic, mag-aaral tayo ng pagbabasa ng mga codes. Ano? Mga pagbabasa ng codes. Ginagamit din ng modular mathematics sa pagde-design ng mga, kita niyo may mga ginakapit sa pader na mga disenyo ng, may mga pattern, mga bulaklak. Ano? Siyempre yun ay mass-produced gamit ang command dun sa printer, ano, nakakagawa ng malalaking design gamit ang modular math. Paano? Tingnan natin later, ano, table cover, mga wall decor, yan. Ginagamit ang mathematical system that is modular mathematics. Naintindihan ka kung anong topic na pupuntahan natin. So, modular mathematics, ang kanya application sa mga designs at saka sa decryption, encryption, mga product codes, sa mga libro, identification ng libro, credit cards, marami pang iba. RFID. So, diretso na agad tayo din eh. Ang modular math, no? Modular math o modular arithmetic, kasi di ba parang sinabi na ba, pag arithmetic, math basic, no? Basic math. So, para maintindihan natin yung modular math, diretso na agad tayo dun sa dito. Yung konsepto. So, modular math is special type arithmetic involving only integer z. Ano ba yung mga integers? Edi yung mga counting numbers. Ano? Integers can be positive, can be negative. Ano? Di ba integers are negative 5, 0, negative 200, positive 500. These are integers. Ano? So, the special type of arithmetic involving only integers is what we call as modulo mathematics or modular arithmetic. Ano? So, ito ay nasa higher math na number theory, no? Kung saan pinag-aaralan ng mga integers at ang kanyang properties. So, mahalaga daw ito sa atin, sa inyo. No? Dahil ang applications nito ay paano mag-code, mag-decode, mag-encrypt, mag-decrypt ng messages for privacy and security purposes. Medyo gamit na gamit ito ng nasa mga electronics, ng nasa instrumentation and control. No. Pero hindi ibig sabihin, hindi gamit ng mechanical. Most likely, in the future, maaaring mapunta ka sa linya na essential ang paggamit ng modular arithmetic. Ano? Kasi hindi naman din sigurado ng mechanical engineer ang tinapos mo. Ang works mo would surely be
pang mechanical. Kasi minsan depende rin yan sa yung skill, depende rin sa available na work. Maraming cases tayo na industrial engineer, pero napupunta sila sa structural engineering, which is related sa civil, nangungontrata, pero industrial, electrical, kontratista din, ng mga malalaking building. Ano? Kumbaga, hindi ka rin sigurado kung saan ka mapupunta. But then again, for the time being, i-discuss natin to, the basics, basic lang tayo ng modulo math. Ang modulo math, para maintindihan natin, parang gumagamit siya ng remainder theorem. Remainder theorem. Ano ka pag remainder? Pagka dinivide mo at may tira, diba? Na tinatawag na remainder. I-consider daw natin yung orasan. So, meron tayong orasan na, basically ang orasan natin ay 1 to 12. Pero ang gagawin natin, yung 12 ay gagawin natin 0. Kasi may dalawang 12 sa maghapon, di ba? Sa isang buong araw, I mean. So, meron tayong mga oras na ginagamit sa military. Ano yung mga nag-ROTC dyan? Kapag sinabing 900 hours, anong oras yun? 900 hours. Alas 9 ng umaga. Ano? Kapag sinabing 1,700 hours, anong 1,700 hours? Anong 1,700 hours? 5 p.m. po. 5 p.m. So, ginagawa natin paano mo nasabi na ang 1,700 hours ay 5 p.m.? Dahil basically, yun ay para kang nag-divide 17 divided by 12. Anong remainder? 5. Diba? 17 divided by 12 equals 1 remainder 5. So, ano yung remainder? 5. So, 5 p.m. Ano? 5 p.m. Now, yun yung isang halimbawa. So, ang ating mga orasan ay naka 12 hours. So, may designation tayo ng anti-meridian, at saka post-meridian. Anti-meridian or anti-meridian, Latin yun at post-meridian or meridian. Now, meron tayong orasan na 12, then 1 to 12. So, after ng 11, 12 o'clock, after ng 12, 1 na uli. So, para maintindihan natin ang modular math, iset natin yung 12 bilang 0. Yung 12 ay 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 naman ang natin, di ba? Pero yung 12, iseset natin bilang 0. So, ang gagawin natin dito, so gagamit tayo ng 0 to 11 instead of 1 to 12. Instead of 1 to 12. So, yung 0 to 11 kasi, ay remainder ng modulo 12. Remainder ng modulo 12. Anong ibig sabihin? Pag gumamit tayo ng modulo n, n is any number. At pinalitan natin yon ang kanyang measure modulo. Halimbawa, 12 divided by 12. 1. Anong remainder? 0. 0. So, lalabas na 12 is congruent. Parang pag sinulat yan, saan ka pansulat dito? Are?
Pag sumulat ka niyan, lalabas na, ay, ang kapal. Ano na? Paano ko alisin yun? Eraser? Wala, hindi. So only the term containing C should be differentiated. Dali Ari palang ballpen, mayo. Ba't kasi madala ko gamitin? Pag isulat mo kasi yun ay 12 is congruent to 12 mod 0. One more. Dahil yung 12, i-divide mo ng 12, anong remainder? 0. 3y squared minus 8. Or rather, sorry, baligtad. Dali Dahil lang. Baligtad ang aking utak. It should have to be, nabaligtad, baligtad placement. Ito ay 12 is congruent to 0 mod 12. Ibig sabihin, yung remainder ng 12, 12 divided by 12, ano, equals 0. So, ibig sabihin, pag galing ka dito sa 0, ano, 0 plus 12 equals 12. So, alas 12. Ang 0 kasi ibig sabihin alas 12. Kung titignan natin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 11, and 0. So, siya ay 0 to 11 are 12 numbers. So, yung dulo, isiniset na lang natin bilang 0. Para pag kumikot uli siya, madali nating nalalaman. Paano nga ito inaalis? Meron itong ano, hindi naman ando eh. Paano nga ito? Hindi lagi akong erase. Pagta natin. Para mas maintindihan natin ibig sabihin. Halimbawa, so yung 12, pinapalta natin ng 0. Okay, yan. So, ang example natin, figure 1. Ano yung figure 1? So, mapapansin nyo, yun ay alas 11. Alas 11. Ano daw yung pagpatang ng alas 3? Kung gusto mong malaman yung oras in the future or in the past, gagamit ka ng pwedeng lumampas ka ng 12 o'clock. O kaya naman, uurong ka mula sa 12 o'clock. So example natin, ano yung 8 hours after 3 o'clock? So anong gagawin mo? 8 hours, 3 o'clock equals 11. 8 hours after 3 o'clock equals 11. Ano? So, dahil hindi ka naman lumampas ng 12, 11 yun. Ano? 11. So, yan. Originally, alas 3. Alas 3. Diba? Now, kung alas 3, 8 hours after 3 ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, obvious naman sir, madali lang naman 3 plus 8, 11. Wala namang problema sana doon. Wala namang problema. Pag lumampas. Okay. So, sabihin natin na eto, 8 hours after 9 o'clock. Nasaan siya? So, kung 8 hours after 9 o'clock, edi 8 hours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Instead na magbilang ka ng ganyan, mag-modulo mat tayo. Ang ibig sabihin, 8 plus 9 equals 17. 17 divided by 12 equals what? Is 1, remainder 5. Tama? Ano? Di ba tama? So, Yes po, sir. yung remainder, yun yung alas 5. Ano? So, pag isinulat yan, lalabas na yan ay 17 is congruent to
to 5 plus modulo okay? modulo Then you ignore this. UY. modulo So 12. you can ignore this and you only differentiate this two. In terms of Ano ibig y, sabihin yan? x squared will be written Ano? as that. Now, Then differentiate y, which is 1. para kasi nga nangyari dyan ay para mas malaman mo na tama yan, dapat ang kanilang equivalence ay integer. Halimbawa, 17 plus 5 divided by 12. Dali. Minus pala. Ayan. Kung sorry. 15 minus 17 minus 5 tapos over 12. Anong sagot nito? Di ba 1? So which is an integer. Ano? Dapat lalabas pag hindi yan naging integer, hindi yan congruent. Hindi yan congruent. So, example pa. So, ito yung notation ng 12 hours ha, ng clock. So, gagawa natin ngayon ng plus minus operator. Alright. 8 plus 3 equals 11. So, anong oras yung 8 plus 3? Di 11, ano? Ay, sir, ano yun? 11 p.m., 11 a.m. Ay, depende na dito sa 8. Depende dito. Sabihin natin ito yung a.m. Sige. 8 a.m. plus 3. Eh, di 11 a.m. 8 minus 5. Di uurong nga ngayon. 8 minus 5 equals 3. Ano? Kung a.m. Eh, di 3 a.m. 8 plus 16 is 24. 8 plus 16 ay 24 ay 0. Bakit? Kasi ang 24, pag dinivide mo ng 12, ang lalabas dyan ay 2 remainder 0. Tama ka? Ano? Remainder 0. Kaya pag sinulat mo yan, that would have to be 24 is congruent to 0 mod 12. Naintindihan? Kaya ari 0. Okay. 8 plus 9 equals 5. Bakit? Kasi siya ay 17, ano? 17 divided by 12. Ano sagot? 1 remainder 5. Naintindihan? So, ang magiging sagot mo dyan, pag modulo arithmetic na yan, that would have to be 17 is congruent to 5 mod 12. Nasundan? Sige. Now, etong 8 minus 10 equals 10. Itong isang ito. Paano nangyari yan? The 8 minus 10 equals 10 kasi yan ay 8 minus 10 is negative 2. Ano? Negative 2. Kung titingnan natin yung orasan, di alas 8, kunwari alas 8 na umaga na, are. Babawasan mo ng 10, di uurong ka ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alas 10. Ano ibig sabihin nung negative 2? Kasi makalampas nung 0, umurong ka pa ng 2. Naintindihan ka? Kasi kung yan ay 8 minus 8, lalabas ay 0. Ano? So, ang ibig sabihin nito, yan ay negative 2. Ito, tuloy. Ang remainder niya ay
5, remainder niya ay 10, remainder niya ay 10, ano? So parang lalabas na, ang mata ko nasaan. Negative 2 is congruent to 10 to 10 ano, 10 mod 12. Bakit? Okay, Garne. Negative 2, maring negative 2, ilipat mo yung 10, minus 10 equals 12. Ay, di ba? Ano? Is congruent to 12. Now, magiging negative 12 over 12 equals what? 1, which is an integer. Nasundan? Hindi. Nasundan? Medyo nakakalito ng konti itong katulad ng letter A. Pero kung pag nakita mo yung relo at doon mo binilang, maintindihan mo bakit siya naging 10. Pero pag mathematics natin yan, kunwari, 8 minus 10, ano, is equal to 10, di ba? Pag ginawa natin 8 minus 10, edi negative 2. Ay tatawid aring 10 na yan, magiging negative 10 din. Ay di ka sagot niyan ay naging 28. Dali. Negative 12, ano? Tama ka, oh. Di ka sagot niyan ay negative 12. Ano? Oh. Ayan. Are. Which is divisible. Pag divide mo sa modulo, edi 0. I mean, divide mo sa modulo, integer ang lalabas. Sample na natin ring F. 8 minus 12 equals 8. No. So, ibig sabihin, 8 minus 12, ano kang value niyan? Papatak na 8. Kung ito ay 8 p.m., 8 a.m. minus 12, magiging 8 a.m. Diga? Kung ito ay a.m. minus 12, magiging 8 p.m. Umurong ang 12 oras eh. Pero ang punto kasi diyan, ano ang 8 minus 12? Ang 8 minus 12 ay ang 8 minus 12 ay negative 4. Tatawid yung 8. Negative 8 equals negative 12. When divided by 12, magbibigay siya ng integer, ng whole number. Pero negative 12, edi yung kapila niya, kung AM, magiging PM. Halimbawa, ngayon ay 11 o'clock. No? Natapos mo ang problem set ng 18 hours. Anong oras yun? So, 11 plus 18, that would have to be 33. Ang 33, pag dinivide mo ng 12, ay magbibigay sa atin ng 2. Ano? Tama nga. 18. Ay, mali. Ano kang Sorry. 11 plus 18, 33. Sandali. So, parang mali. Sorry. 11 plus 18. Hindi naman kayo nakasagot. 29. Ang 29, pag divide mo ng 12, ay 2. Di ba? Remainder, 5.
Dahil 29 divided by 12, 2 times 12 is 24. 29 minus 24 is 5. Kaya lumabas are. So, kung nagsimula ka ng alas 11, matatapos ka ng alas 5. I said yan, AM, PM. Okay. Now, dahil lumampas siya ng dalawang 12, ibig sabihin, kung ito ay AM, matatapos ka ng 5 AM. Tama? Tama? Uy, Yes po. teka. Now, unti-unti yung maintindihan ng modulo. Halimbawa, You're done? alas 12 ngayon. Anong oras after 12 hours? Sir, alas 12 din. Kasi nga, 12 plus 12 would then have to be 24. Na ang 24, pag dinivide mo sa 12 hours, divided by, that would have to be equivalent to 2 remainder 0. Eh ano yung katumbas ng 0 sa orasan natin? Ano ang katumbas ng 0? 12 po. Bigat alas 12 din. So lumalabas, kung dahil yung napadagdag naman ay 12 lang, kung AM nagsimula, matatapos ka ng PM. 12 AM, 12 PM, which is mas madali naman sa atin yun eh. Pero with regards sa modulo math, ito siya. Ang remainder ay 0, ibig sabihin alas 12 yan. As the square root of x squared minus y squared. And then you differentiate Now, this, you have 1 So, plus, and then eto, alas 12 ngayon. Anong oras? 18 hours after. So, alas 12 ngayon, para lumalabas kasi yun ay nasa 0 eh, So, anong remainder pag dinivide mo ang 18 sa 12? So, yung 18, itong 18 na to, pag dinivide ko to ng 12, ang magiging sagot niyan ay 1 remainder 6. So, kung alas 12 ngayon, kung alas 12 ngayon, 18 divided by 12, 1 remainder 6, alas 6. Alas 6. So, kung ito ay AM, after 18 hours, siya, alas 6 ng hapon. Dahil pag nag-add ka dito ng 12, dali. Ito madaling araw eh. Pag nag-add ka ng 12, magiging alas 12 ng tanghali. So may 6 na oras ka pa. That will be 6 p.m. Yung kanina din eh, pwedeng natin nga palang gawin na 12 hours divided by 12. So, magiging 1, remainder 0. So, alas 12, dahil hindi naman siya nakaikot ng 2 beses eh, isang ikot lang. Di kung ito ay AM, ang 12 hours niya ay 12 p.m. Anyway, may paliwanag naman dito. Eto ng halimbawa, igagalaw naman daw natin sa linggo. Ang setting natin, di ba may 7 days on a week. So, although sa tunay na buhay, the first day of the week is Sunday. Sa totoong buhay, ang unang araw ng linggo ay linggo. Sa totoo lang. Ang ika-7 araw ay Sabado. Kaya ang paniniwala ng iba, kaya may Sabadista. Alam yung Sabadista? Sabado sila sumisimba kasi ng 7 araw. Di ba sa Biblia, sa ika-7 araw nagpahinga ang Panginoon. So, if the first day of the week is Sunday, the 7th day is Saturday, Sabadista. Pero nakamulatan na natin na dahil ang Sabado, Linggo ay walang pasok,
magkadikit yung ikapitong araw, Sabado, ano? Magkadikit kasi yung Sabado at Linggo. Kaya inassume na ng tao na ang unang araw ng work, which is Monday, is the first day of the week. When in fact, hindi naman talaga. Pero yan na, nasanay na ang tao. So, isiset natin ang Monday yung unang araw. Ano? Now, so, ang Monday ay 0, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ito yung setting. Ano? Now, pag ginamit mo ng addition, 4 plus 6 equals 3. Ano ang 3? Thursday. Okay, paano lumabas? 4 plus 6. Ang 4 ay Friday. Pag nag-add ka ng 6 na araw, ang papatakan ay Thursday. Kaya Friday, oh. Now, kung ating gagamitan ng modulo math, 4 plus 6 equals 10. Ano? Now, ilang araw meron sa isang linggo? 7. 10 divided by 7 equals 1, remainder 3. So, ano yung 3? Thursday. Oh, 0 plus 16. 0 plus 16. Siyempre, so ina-add pa ba yan? Equals 16 na yung 16 i-divide mo ng 7 days a week. So magiging siyang 2 weeks, ano, remainder 2. So ano yung 2? Wednesday. Naintindihan? Sir, yung gano'n may kailangan bang i-module mathematics? Hindi, application lang. Kasi papunta pa tayo sa ibang ano eh. Papasok dyan yung mga date. Hindi ka may mga leap year. May mga leap year na tinatawag. So halimbawa, itatanong, anong edad mo ngayon? Tapos, anong malalaman ako ano yung birthday? Ay, sir, hindi pati yung araw. Halimbawa, kunwari, ngayon ay Martes. Ano? Malalaman kung anong araw ipinanganak. O, sasampulan natin na. Sino diyan ang may alam? Ito, wala akong prepared na testingin natin. Sino diyan ang mayroong alam ang araw na siya ipinanganak? Meron ba dyan? Tingin ako, hindi. Wala akong Siyempre, Alessandra, anong birthday mo? March 9, 2006 po. Ay, medyo dating na, no? Sige. Ano? March? Yung date po ba or yung day? Yung huhulaan? Yung date. Hindi, hulaan natin kung anong araw. Sige po. Alam mo ka kung anong araw ka pinanganak? Opo, sir. Baka mali-mali ha. Sige, mamaya natin Try natin ha. Hindi, sa totoo wala akong prepared pero yung naalala ko bigla yung style. Ano year pa pinanganak? 2006? Yes po. Pahingi ako ng birthday mismo? March 9 po. Isang linggo pa lang pagitan ng birthday natin. March 9. So, March 9. Wala akong space. Di na lang, March 9. So, March 9 is 03 09, 2006. Ito, testing natin lang, han. Wala akong prepared, naalala ko lang. Anong date ngayon? Ngayon ay 11. 11, 12 po, sir. 11, 12, 2004. Siya, patay tayo na. Dahil na kasi ng mga lipir eh. Sige. Ang gagawin natin, magbabawas tayo ng taon. Ilan taon ito? 18? 18 na. So, 18 years. Tsaka, may lampas na ilan days ang lampas din? 3.
Months muna ako. 8 months plus ilang araw lang pas? Tatlo, ano? So, ang gagawin natin, mag-add pa tayo dyan ng leap year. Ano ka mga leap year? Ano ka mga taon? Ngayon kayo leap year, 2024. Leap year ka ngayon. Alam yan, leap year. Leap year ka mo ngayon. So, ibig sa 2026 pa. Ibig sabihin, nag-leap year ng 2022. Leap year. Leap year. Leap year nung 20... Sir, ang tagal na, titignan ko na lang sa kalendaryo. Hindi, tinitesting natin, 18. Ilang leap year yan? 14 ano? 2014. Ano niya naman ako ng math? 2010? Tama ka? 2020. Not sure ka 2020 leap year. 2022. 22 minus. Every 4 years, di ka? O di 2018, 2014, 2010. Tama, plus tama ka? 2006. Leap year. Tama ka? 6 plus 10. 6 plus 4. Plus 4. Plus 4 plus 4. So, hindi natin isasama ang 2006. Bakit? Ang birthday kasi niya ay March. Ibig sabihin, nakalampas na yung February 29. Nagets? So, dumaan. Sir, alam po, yung mga leap year po ay yung 2000, 2004, 2008. Dagdag lang po ng 4. Hindi, ibig sabihin. Ay, sabi dito, 2020 daw ay 2022 ay leap year. Ano? Kailan ang leap year? 2022, 2024. Ano ka talagang leap year nga? Leap year ba ang 2024? Opo, sir. Ma'am, leap year daw eh. Gagarating. 24, 20, 18, sorry ka sa 14. Tama ka? 10. Every 4, di ba? Nahirapan ako mag-subtract. Yan ba yun? Tama ka? 6 plus 4. Plus 4. Plus 4. Plus... Ay, hindi. May mali ako. Nahirapan ako mag-subtract. Dahil lang ha. Nag-slow down ang utak ko. Nag-bop. Simpleng subtraction. Epekto ka tatanong ko lang pasok kahapon. 0-4. Ano? Okay na? Uy. Okay na. So, ang leap year ay 1, 2, 3, 4, 5. Ano? Kasi tinamaan eh. Dahil ito ay November 2024 na, may 5. So, mag-a-add ka dito ng 5. May 5 ka ng leap year na tinamaan. Ng 2008, 2012, 16, 2020 at 2024. Ano? So, plus 5 days. Now, ang 18 years, i-multiply mo ng 365. Sir, titingnan lang ako sa kalendaryo. Plus, ang 8 months, iseset natin ng yan na nga. Ang 8 months, yan na nga, bagaman ako dito. Ano ba yung, yan, ano bang buwan yan? March ano? So, hindi kasi yung pare-parehang 30 at 31 eh. Anong kakabad trip din? So, patay tayo dyan. Ang March,
May 31, di may isa. So, multiply natin ng 30. 30 days, ano? Ang March may isa. April wala. May meron. June meron. Ba, hindi wala. July. August. September wala. October meron. Tama ba? March. May. July. August. Ano? Tsaka October. So, plus 5 pa. Sarap ang ginagawa natin. Ari, ilan na rin? Pakuha naman ako ng product na rin. 830 is 240, ano? By the way, dali yan. Wala pa namang 8 months, di ka? Hindi, 8 months na to, ano? Lampas na eh. Tama ka ako? Okay, so Lampas na, ano, ng 8 months na. Lampas na ng 8 months, wala namang birthday ka, ano? differentiation. So this one is So, 240, 18,365. Patay. Ganun 20 times 365 such that is f of x y 7. by the equation f of x by z equals Kaya, 0, then f is 0, differentiable and f 13. x, y, z is not equal. So this is the same as, you know, the partial Nagmumultiply ako ng, in-multiply ko ng ginawa ko itong 20 eh. even the function f, So, 5 times, so 0. 5 times 2 is 10. 1. then the partial derivative of y in terms of x is negative df 2 times 6 is 12. Plus 1, 13. Carry 1. 2 times 3. So, wala na rin. given the function f 7,300 minus partial derivative. minus 2,365 minus, tama na, gulo ng sila. So that's negative f 7,300 minus 730. Yan na lang, yan na. in terms of Siya hindi na sumulat. Gatay tayo dyan. also have Dahil lang. the partial derivative of z Kasi. y, Shit! that's negative partial Dahil lang class ha, tunay ka. Kung bakit kasi naisipan ko pang tanong. Wala ka sa plano ko eh. Ano nga to, 7,300 ano? Ay naman kasi sumagot. Kaya pinababayaan na kayo, mali-mali na tuloy ako. Minus 730. Kasi ang ginawa kong technique, 365 times 20 years. Tapos minus 2 years. Yun ang aking, parang lang mas madali. Ano? May ano rin? 0, 7, 5. Yan, ganyan. 6,570 plus 240. Anong gagawin? Siya, pahala na si Batman. Ano nga ito kanina sa taas? 3 plus 13. Tama ka? Magkano lahat yan? Gumamit nga tayo ng calculator. Tunay ka. Ba't nga hindi ko pa agad ginamit kanina? Ano? Ano mong si Sir nga naman? Sira ako. Saan ba yun? Ito ba yun? Yes. So, kunin natin ang calculator. Check ko na rin yan. 365 multiplied by 18 translates to 6,570 plus 240 plus 13, ano? 13 nga gayon. 15. 13. No, ang gagawin natin, i-divide natin yan sa 7. Ano? So, anong sagot? 974, blah, 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 blah. Ibawas ko yung 974. Naku po, ito yung hindi ko sure. Yeah, 0.7. I-multiply natin sa 7 days a week. 5. Ano ang 5? Ang 5 ay Sabado. Now, tanungin natin, maligaya, anong araw ka pinanganak? Thursday po. Bakit hindi ko class, alin sa minakita ay mali din yung compute ko. Ano, Thursday? Thursday? Maligaya?
Opo, sir. Thursday po. Niloloko mo ako eh. Hindi po, sir. Siya, mali ang kwento sa iyo. Sabado yan. Anyways, parang ano eh. Kasi nga, mas malaki ang probability na mali ang lumabas dahil 1 out of 7 lang naman ang, di ba? 7 days ang pinag-uusapan eh. 1 lang ang chance na tumama. Anyways, possible na meron ako dito naiwan sa pagbibilang. Pero ang punto ko, naintindihan nyo ang naging proseso. Sana yan naroon yung 2 araw. Parang lumabis ako ng 2 araw, ano? Saka lumabis ng 2 araw na yun. Anyway, may parang pa naman later na ma-check ko ito. Ibibigay ko na lang sa inyo, ano? Pero titingnan ko yan ulit. Kung saan ako nagkaroon ng magkakamali. Kasi I have, kumaga ang proseso kung paano ginagawa. Ano? Sir, ay mas maigi pa akong tumingin sa cellphone. Oo nga naman. Kasi nga naman, pero ang punto kasi dito, yung paggamit ng Modulomat. Ano, na may gamit din ang Modulomat. So, ayun na. Ito, calculate using the 12-hour clock. So, 7 plus 12 is 19. So, ang oras natin, kung military hours, ang 19A, alas 7 ng gabi. Ano, pero dito, siyempre lalabas dito ang sagot natin ay di alas 7 din. Ano? 7 plus 12 equals 7. Kasi nga yan ay magiging 19 divided by 12. That would have to be 1 remainder 7. So alas 7. No? So, itong 9, ito, kung ano tayo 921. 9 plus 21, that would have to be 30. 30 divided by 12. 30 divided by 12. Ito ang ginagawa ko. That would have to be 2 remainder 6. Ano? So, 21 hours after 9 o'clock would be 6 o'clock. Ano? Now, kung ito ay PM na rin to kasi malapit nang mag-isang araw eh. Ano? 11 minus 13, ang 11 minus 13 ay 9? Or rather, anong oras? 11 minus 13. 11 minus 13. Alas 10. Alas 10. Ano? Dahil na siya ay magiging 11 minus 13 ay negative 2. So, ang negative 2, ibig sabihin mula sa 0, uurong ka ng 2. So, alas 10. Mula 0, urong ka ng 1, 2. Alas 10. 5 minus 10, siyempre isipin mo alas 3. Ano? Dahil ng negative 5, ano? Negative 5, mula 0, bibilang ka ng 5. 1, 2, 3. Bakit? 5 minus 10. Anong ginawa ko? 5 minus 10 is negative 5. Tama ba? Dali. Na 5, hindi. Bigyan ko sa magsimula. Ang bobo ko na. Alas 5, binuwasan mo ng 10. Ano? Alas 5, binuwasan mo ng 10. Dahil lang ha. 1, 2, 3, 4. Alas 7. Bobo ko na. Parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakit hindi? Dalihan, nakumpis na ako dito sa ina ito. Lutang ako eh. Alas 5, binuwas mo ng 10.
kukuhanan ng savings. Imagine ko lang tayo. Negative 5. May GC naman po kayo. Ano, Pag dinivide mo ng 12, yung decimal, ano? Siyempre, remainder, 0. Parang lalabas na rin ay 0, remainder 5. 0, remainder 5 yan eh, ano? So, ang 5, remainder 5. after niyan po kasi, So, ibig sabihin, wala ako dito sa isang ito. Dahil lang ha, natulong naman. 5 minus 10 is negative 5. 0 remainder 5. Ang 5, galing sa 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, alas 7. Ayun, lumabas, alas 7. Ano? Alas 7. Dahil kung plus 12, alas 5 ulit eh. Panguro ka lang ng dalawa pa, ano? Amaga. Pinauro nga pala yan, oh. Alas 5, pinaurong mo ng 10. Paurong is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun. Murong ng 10. 7 nga. 8 minus 12. So, galing ka sa 8. Bawas 12, ay di 8 pa rin. Ano? Dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na kung gagamitan mo ng modulo math, that would have to be 8 minus 12 would then have to be negative 4. Na pag dinivide mo sa 12, ang kanyang sagot ay 0 remainder 4. Ibig sabihin, ano, dahil negative yan, 1, 2, 3, 4. 8 pa rin. Which is sa isipin mo, isa dyan naman sir, alas 8, tapos babalik ng 12 oras, di alas 8 din. Pero kumbaga dito kita natin yung relo. Ito. 5 plus 11 equals 16. Divided by 7, ang kanyang remainder ay 2. So, papatak na ang sagot dito ay 5 plus 11 is 16. Remainder. So, yung 5 na tinutukoy kasi dito ay Saturday. Saturday, ang 5. Plus 11 days, that would have to be remainder 2 and that would be Wednesday. At bilangan natin ano. So, Saturday, bilangan ng 11 days. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, kung 7 plus 10, ang 7 natin ay pumapatak na Monday. So, Monday. So, bakit? Kasi 7 divided by 7 equals 0. Equals 0 remainder. No. It's not that. Hindi lang. That would have to be equal to 1 remainder 0. At ang 0 ay papatak ng Lunes. So, plus 10. No? So, that would have to be 17 divided by 7. Magbibigay sa atin ng 2 remainder 3. At ang 3 ay Thursday. So, kung bibilangan natin coming from Monday, bibilang tayo ng 10, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilan bang inad? 10. Monday. Ay, bili lang ang Monday. Bobo ko naman. Purpose ko lang. Mag-ibila ka ng 10 days, after, kung Monday ka magsisimula, di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thursday. Now, may exercise na binigay dito, alphabet. Ang A ay nakaset na 0, yung dulo na Z ay naka 25. 26 na doon sa alphabet, di ba? Ise-zero mo yung unahan. So, ang Z na dating 26 ay magiging 25. So, 15 plus 7 equals 22. So, mangyayari, 22 divided by 26 would have to be equal to 0, remainder 22. Ano ba ang pan 22? Ang 24 ay Y. So, W. Tama. Kasi ba W, X, Y. So, W. Ang 10 plus 5 ay 15. So, dahil hindi naman siya lumampas ng 26, tingnan mo na lang yung listahan nito. No, may listahan yan. Na ang 15, saan ko nakita yung may table ito eh. Wala nga. Saan ko nakita yun? Hanahanap ko lang ha. Operations ng module, hindi yan. Yung mga letters ng alphabet, parang hindi ata ito yung material na ginamit ko. Are. Saan yun? Saan gala? Kaya hinahanap ko lang ha. Nasaan kaya? Are. Ito. Diba? 0 and 26. Ang number 15 ay P. Kaya lang, siyempre ang layo naman yan. Gagamitin natin later sa cryptography. Inano ko lang kung nasaan yung yung P. Layo pala nun. Kung natatanda ko, merong ganun eh. Kasi itong topic na to, kada isang taon bago ko ulit makita. So, 18 minus 30, ang 18 minus 30 ay magiging negative 12. So, ang negative 12, parang uurong ka ng 12. So, ang gawin mo na lang, mag-add ka ng 26. Mag-add ka ng 26 para mabuo uli. So, lalabas na ito ay, ano nga ito? 14. Ang 14 ay O. 14 ay O. Naintindihan? Kasi 18 minus 30 equals 12. 12 plus 26 para mag-positive. Kaysa ikaw ay bumilang ng 12, bumilang ka na lang ng 14 pa abante. Tama ka. Nasa ngayon binuguling eh. Layo kasi nun eh. Saan nga natin nakita yun? Hindi yan eh. Jury yan eh. Are yan pa, sinasabi ko application ng topic natin. Yeah. Dito natin kasi gagamitin eh. Pag decode i-decipher o isa-cipher. Halimbawa, anong basa dito? Yung cryptogram. Doon natin kasi gagamitin, are. Kaya ang layo. So, ang 14 ay O.
So kung bibilangan natin ng, di ka dapat yan ano nga, ano sabi nung kanina? 14, pagpagar na. Pero negative 12 galing din eh. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kaya sinabi ko na, ang negative 12 ay 14 din. Yan ay parehong O. So, para ma-resolve mo yung negative 12, mag-add ka ngayon ng 26 dahil alphabet. Okay, lalabas yung 14. Tapos titingnan mo yung table. 14 na yun. Ano? Siya. Kaya, ang hirap nitong material na ito. X times 1 over y times xy will come to y. So you have x. Na meron tayong yung tinatawag na, so rin na. So, halimbawa, 20 minus 26 equals negative 4. Ay, hindi, negative 4 na naman. Dumali na naman ako ng mental math na mali-mali. 20 minus 26 is negative 6. Ano? Ay sir, minus mo na nga, hindi mag-add ka ulit, di pinalik mo. Hindi ayos lang. Di plus 26. That would have to be 20. Sir, pinalik mo lang. Tingnan mo yung table na 20. Ang palatandaan na lang dyan, magtanda ka lang ng O ay 14. Do magbilang ng plus 6. 14 plus 6. O, P, Q, R, S, T, U. Ang pan 20 ay U. Tanyo aning pantira after U. U, V, W, X. Bakit? 20. Bakit kulang na lang? Mali ba aking pagbibilang? 14 ay O. 14. O, P. Ang 15. 22 ay W. 22 ay W. Ang 20 ay U. Ano, yung gao? U. V. W. X. Y. Ba't kulang na isa? W. 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 X. Y. Ba't alangan? Mali ba ang bilang? Ano naman? Wala ako siyang prepared na sagot eh. Kaya dito on the spot na lang ako nag-ano. Anyways. Ang 15 ay kasi wala tayong listahan mismo ano may mental naging mental 10, 15, 15. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, K, L, M, N. Aray ko. Ano ka 15? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Kulang pala ako sa isa. Ano? Ari dapat ay O. Ari ay M, N. A. Ay, gets ko na. Dahil isinet nga pala nating zero ang A. Sa 25 lang nga pala tayo bibilang, ano? Pero 26. Kumbaga, tama pa pala. 20 ay U. U. Hanggang 25 eh. U. P, W, X, Y, Z. Tama pala. Doon ako sa 26 nagpupunta eh. Ang 20, wala nga pala 26 tayo. 0 nga pala ang kasunod. Dahil 0 ay A. Medyo na-confuse ako. Apologies. Now, ang modulo mathematics, technical yan eh. Huwag na yan, technical. Ang halimbawa nito ito sinasabi ko kanina na 12 is congruent to 0 mod 12. Ibig sabihin, 12 divided by 12, ito. Kasi ang forma niya ay A
is congruent to B mod n. So ang pattern niyan dapat A minus B over n, dapat ang lalabas diyan ay integer. Hindi, halimbawa, ito, 21 is congruent to 9 mod 12. So, 21 minus 9, 21 minus 9 is 12. Diba? O, i-divide mo yan ng 12. Diba ang sagot niyan ay 1? So, kapag ang kanilang ratio ay integer mo, sila ay congruent. Masasabi mo sila ay congruent. No, na ito naman actually nang galing dun sa 21, pwede divided by 12 ay equivalent sa 1, remainder 9. Aring 17 are. 17 minus 5 equals 12. Na ang 12, pag dinivide mo yan sa 12, di ba? No. Tama ba? Minus. 17 minus 5. 12, di ba? 12. Mod 12. So, 12 is 1 remainder. Bakit naging yan? Tayo lang ha. Halimbawa, meron kang Hindi congruent. you have F, Dahil na 17 binawasan ng 5, 12. So 12, modulo 12, lalabas na ang kanyang 1. Ano? 1. Tama. you have F, 1. Dahil na nga. F, X, X, Y. This is So ang 17, yun ang 17, X, X, Y. pag dinivide ko ng 12, lalabas ay 1, remainder 5. Kasi magtatabing X. Hindi sila 1 remainder 5, di ka? Kaya napasulat siya na 17 modulo 5 mod 12. So you have F, X, Y, 17 is congruent. This can be written 17 is congruent to 5 mod 12. And then since magtatabing Y, O sige, congruent sila kasi ang 17 pag dinivide mo ng 5, F, ano, ay magiging 12 divided by 12 na siya ay integer. Medyo, so ibig sabihin, congruent. Now, wag na yan, pampagulo lang rin. Ito yung mga congruency. Ano pa ang example? Congruence ng modulo n. 14 mod 3, congruent to 2. Parang binaldagan tayo. Ano? Ibig sabihin yung 2 ay congruent sa 14 mod 3. Ang gagawin mo, pwedeng garne. 14 divided by 3. Ano sagot? Ang 14 divided by 3 ay 4. Ano? 4 remainder 2. Tama? So, ang lalabas dyan, yung 14, ano, pwede mong sabihin engineer na ang 14 mod 3 ay congruent sa 2. Pwede ko rin sabihin na ang 2 mod 3 ay congruent sa 14. Pwede. Okay. Unahin natin na rin. 14 divided by 3. Ang remainder ay 4 remainder true.
So yung remainder, doon siya congruent. So ang patunay niyan, 14 times 14 is equivalent to 3 times 4, ito, plus 2. So ang remainder ay 2. 9 mod 3, 9 divided by 3, ang remainder niya ay 0. So, that will be 3 remainder 0, kaya 9 is equivalent to 3 times 3 plus 0 remainder 0. 2 mod 3, congruent sa 2 dahil ang 2 divided by 3 equals, this would have to be equal to 0 remainder 2. Diba? 0 remainder 2. 0 times 3 is 0 plus 2 equals 2. Negative 1 mod 3. So, 1 divided by 3. 1 divided by 3 is 0 remainder 2. Remainder 2. Na pag chinek mo, negative 1 is equivalent to 3. But sorry. 1 mod 3 instead is mas mababa, may lasa siya eh. Negative 1. So para siyang 1 divided by 3 is negative 1 remainder 2. 1 remainder 2. So, ang negative 1 ay 3 times negative 1. 3 times negative 1. Para po, 3 times negative 1 is negative 3 plus 2. Para lumabas siya na negative 1. Ano? Negative 5, so 3 times that would be 15. Negative 15 pag dinivide mo ng 3. 5 kung walang remainder. Ay, dahil negative, mas mababa sa 0. Ano? So siya ay negative 5 divided by 3 is 2. Negative 2. May remainder kang 1. Dahil 6 dapat ito eh para maging eksakto. No? So dahil para mapatunayan, 5 is equal to 3 times negative 2 plus 1. 6 plus 1. Negative 6 plus 1 would have to be negative 5. Kung congruent o hindi, 29 congruent to 8 mod 13, mod 3. So that would be 29 divided by 8. Ano, ay magbibigay sa atin ng 24. Bet ko sa 8 ko dinivide. Divided by 3. 29 divided by 3 would then have to be 27. Ano? Sige, andali. 29 divided by 3 is 3, 7, 9. 9 ano? 9 remainder 2. 9 remainder 2. No, bakit lumabas yung 8? Kasi ang nangyari, parang 29 divided by 3 equals 7 remainder 8. Naintindihan niya? Diba? 29 divided by 3 equals 7. 7 times 3 is 21. 29 minus 21 equals 8. So, ibig sabihin sa engineer nito, ang 29 ay congruent din sa 2 MOD 3. Pares lang yan. 29 congruent sa 8 mod 3, congruent sa 2 mod 3, congruent sa 5 mod 3. Yung parang nangyari, magdagdag ka lang na magdagdag ng 3. 3 plus 2, 5.
plus 2, 8. Kaya rin tama din ang sabihin ko na 29 is congruent to 11 to 11 mod 3. Pares lang yan. Dahil digat ang 29, pag dinivide mo sa 3, ay pwedeng lumabas ay 6. 6 remainder 11. Na ang tanong, congruent o hindi. Para malaman natin kung congruent o hindi, konti-konti na lang. Kung congruent o hindi, 29 minus 8, dapat lalabas yan integer ha. 29 minus 8 divided by 3. 29 minus 8 equals 27. 21. Is it divisible by 3? Yes. 7. Integer. Congruent. 7 minus 12. 7 minus 12 would have to be 5. Negative 5 divided by 5. Congruent. 15 4 mod 6. I think not. 15 minus 4. 11. 11 divided by 6. Hindi siya integer. Hindi whole number. So, hindi congruent. Okay? Now, I think kailangan nating make upan yun na wala kahapon para may tuloy-tuloy ito. Para makarating tayo din sa application mismo. Kasi may mga bagay ditong lockdown na lang natin. Application na rin. Yung mga, kinasabi ko yung mga credit card, papunta tayo doon. Now, natingnan ko kung makakat ko to, kung paano ko to ikakat itong part na to, tapos bibigay ko sa inyo para may mabasa kayo. Ano? Kasi it's already na. So, that being guys, magantay kayo ng ng aking titing ng makeup class. Tunay ko ang nainis sa sumunod. Ay, bad trip po dahil kahapon. So, bye. Class dismissed. May klase ata yung sunod. I hope kahit part may naintindihan kayo about modulo. Sige. Thank you po, sir. Thank you po.